Magandang araw po sa mga tagapakinig. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwentong katatakutan. Bago po ang lahat, nais ko po munang magpakilala. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Bobby. Isa po akong kontraktor. Nangyari ang mga kakatuwang bagay sa akin matapos kong kunin ang project sa Pampanga. Isang rest house ang nakuha kong kontrata doon. At medyo magandang oportunidad ito upang kumita ng pera. Pinauna ko na ang mga tauhan ko doon. Habang ako naman ay susunod na lamang sa kanila. Wala naman akong pangamba dahil kasama ko naman si Mang Erning, ang isa ko pang foreman. Si Mang Erning kasi ay kabisado ang daanan papunta doon sa site, kaya naman siya ang napili kong kasama. Madaling araw ng Lunes nang kami ay lumakad. Madaling araw pa lamang nang kami ay umalis. Pumatak ng mga alas 6 ng umaga ay nakarating na kami sa aming destinasyon. Ngunit hindi nakakayanin ng sasakyan ang pagpunta sa site. Dahil tanging motorsiklo lang daw ang kayang makapunta roon sapagkat hindi pa fully develop ang kalsada. Kaya naman agad naming iniwan ang aming sasakyan doon mismo sa baba ng bundok kung saan meron kaming pinagkatiwalaang tao na magbabantay. Yon si Aling Lusing. Ang bahay kasi ni Aling Lusing ay malawak ang bakuran at doon perpekto magparada ng sasakyan. Nang matapos kong iparada ang sasakyan ay nagpahinga muna ako sa upuang kahoy. At si Mang Erning naman ay nagpaalam sapagkat siya daw ay aarkila muna ng motor na gagamitin namin paakyat ng bundok. Bagay naman na aking sinang-ayunan. Sa pag-upo ko sa bangko ay di ko na malaya na nakatulog na pala ako. At isang boses ang gumising sa akin. At yon si Mang Erning. Nang idilat ko ang aking mata ay halos madilim na. Simula kasi nang dumating kami sa bahay ni Aling Lusing ay mga alas 12 na ng tanghali. Nang magising ako ay pumatak na ng mga alas 5:30 at medyo kinakain na ng dilim ang paligid. Kaya naman daw natagalan si Mang Erning na maghanap ng motorsiklo dahil ayaw daw siya parkelahin ng mga tao doon. Mabuti na lamang daw at meron siyang nakumbinsing isang binatilyo at binayaran niya raw ito ng medyo mahal at agad naman daw itong pumayag. Nang paalis na kami ay binigyan kami ng instruction ni Aling Lusing. Ayon sa kanya, kaysa sa kaliwang daan kami dumaan ay mas piliin namin ng kanan. May binigay pa siyang sketch at ito daw ang shortcut. At mas mapapabilis daw ang pagpunta namin sa tuktok ng bundok kung saan nandoon ang site. Agad ko naman itong pinaunlakan sapagkat alam kong siya ang nakakaalam ng mga daan doon. At doon ay agad na namin binaybay ang daan na kanyang sinabi. Ngunit ang daan na kanyang sinabi ay medyo komplikado dahil habang lumalayo ang aming takbo ay nawawala ang trace ng daanan at tila mga nagtataasang damo lamang ang aming nakikita. Agad akong nagduda sa sinabi ni Aling Lusing. Maging ganun din si Mang Erning. Nagpatuloy lang kami sa pagpapatakbo ng motor hanggang sa marating namin ang dulo at laking gulat namin dahil ang dulo pala nito ay isang bangin. Hindi naman ito ganong kalaliman ngunit sapat na upang pumatay ng tao. Maya-maya pa ay may narinig kaming umuungol na tao. May nakita kaming isang tao sa gilid ng puno at nang makita ito ni Mang Erning ay agad itong nagulat. Napasabi ito na, "Julius, anong ginagawa mo dyan?" Si Julius pala ay pamangkin ni Mang Erning, isa sa mga pinauna ko sa site upang umpisahan ng trabaho. Meron pa itong dalawang kasama na parehas ding pamangkin ni Mang Erning. Ngunit ayon kay Julius, sinawing palad ang dalawa. Nakita rin namin ang mga motor nilang nakaparada sa gilid, malapit sa puno. Ang malala pa ay maraming sugat na tinamo si Julius. Animoy pinagkakalmot ito ng isang mabangis na hayop. Agad naman itong iniangkas ni Mang Erning at nagwika ito sa akin. Ang sabi sa akin ni Erning, "Bossing, mukhang kailangan natin agad umalis dito. Dahil yung matanda kanina, mukhang hindi yung tao. Mukhang alagad yun ng aswang." Agad naming minaubra ang mga motor at nagpatuloy kami pabalik kung saan nakaparada ang aming sasakyan. Noong malapit na kami sa bahay ni Aling Lusing ay pinatay namin ang mga motor at dahan-dahan akong pumuslit sa sasakyan. Laking gulat ko nang makita ko ang sasakyan ko ay puro flat ang gulong. Maya-maya pa ay bumalik ulit ako kay Mang Erning. Halos nag-aagaw buhay na si Julius. At nung mga oras na yun ay tila aligaga na rin ako hanggang sa pumasok ang matapang na ideya sa aking isip. Bumalik kami sa motorsiklo namin at naisip ko na magpatuloy na lang kami sa pagmumotor.
hanggang sa makarating sa bayan. Nung dumating kami sa bayan ay agad kaming humingi ng tulong. Eksakto namang merong matandang magsasaka na tumulong sa amin. Itago na lang natin sa pangalang Mang Freddy. Tinulungan kami ni Mang Freddy at ginamot ang sugat ni Julius. At ito ay nagkwento sa amin patungkol kay Aling Lusing. Si Aling Lusing daw ay isang alagad ng aswang. Madalas daw nitong ligawin ang mga tao, yung mga bagong taong dumadayo rito sa kanilang lugar. At ang iba daw ay di na pinapalad na makauwi. Sa oras daw kasi na maligaw ka sa daanan na yon, ay yari ka daw talaga dahil malapit daw yon sa kuta ng mga aswang. Matagal na daw naging alagad ng aswang si Aling Lusing dahil daw pinangakuan ito ng mga aswang na ibabalik ang kanyang anak na nawawala kung susunod lamang ito sa kanilang utos. Matapos ang mga nangyari iyon ay hindi na ako pumunta ng site at mas pinili na naming umuwi. Maging ang sasakyan ko ay di ko na rin kinuha at ang mga pulis na ang nagresolba ng susunod na problema. Na-recover din nila ang sasakyan ko, pati na rin ang bangkay ng 2 pamangkin ni Mang Ernie. Ngunit ayon sa mga pulis, mga rebeldeng grupo ang may kagagawan at hindi ang aswang. Ikaw, sa palagay mo, totoo ba o hindi? Paki-comment mo nga. Maraming salamat din, Reynalnya, at nabasa mo ang aking kwento. Hanggang dito na lang po muli. Salamat.